Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Garcin. Medyo may edad na. Nagpapasalamat dahil nga sa nabuhay pa ako sa matinding subok na napagdaanan ko noon. Nagpapasalamat din dahil hanggang ngayon ay natatamasa ko ang konsepto ng pagkakaroon ng pamilya. At higit sa lahat ay nagbago ang pagkatao ko. Nakaranas ako ng isang bagay na masasabi kong nakakakilabot. Karanasang hindi ko maisip na mararanasan ko sa tanang buhay ko. Gawa ng kamuntikan na talaga akong mamatay nun. Kahiblan na lamang siguro ng buhok. O hindi naman kaya isang ubo na lamang. Wala na. Nangyari ito sa may Escalante, Negros Occidental, noong mga unang taon ng dekada 90. Tagasagay talaga ako, pero hindi sa mismong lugar namin ito naganap, kung hindi sa kung saan ako gumala noon. Hindi ko lubos mapagtanto na sa dami ng tao ako pa talaga ang nakaranas. Ewan ko, siguro ay nakatadhana talaga sa akin ang lahat. Pasaway din kasi akong tao. Siguro binigyan lang ako ng leksyon noon. Tandang-tanda ko ang lahat. Kung hindi ako nagkakamali ay magbebentang edad ko. Sakit sa ulo ako ng mga magulang ko. Kahit bata ay malakas na uminom at may mga bisyo talaga. Sa bilyaran ako palaging nakatambay. Sa bukiran banda. Pero hindi naman ganun kaliblib. Noon pa marami na talagang bahay sa Sagay. At dahil nga batang bilyaran ako ay bihasa po ako maglaro noon. Kung saan-saan na lamang ako dumadayo. May financer, malalaki ang pusta. At parati akong nananalo. Nung gumala kami sa may Escalante, may nakalaban ako doong taga Guimaras. Natalo ko yon. Maraming natalo na nakipusta sa labas. Kumbaga side bet. Kasama ng financer kong si Jerry ay nag-inuman kami sa isang tindahan pagkatapos noon. At dahil malaki ang nadaling pera, maraming alak ang binili. Sagad-sagad hanggang sa maglulumpasay na. Kababata ko si Jerry. Mayaman, palabiro at malakas talaga mga asar. Hindi ko alam kung kailan seryoso at kailan hindi. Matapos noong matamaan ako ng husto ng alak, nagtalo kami ni Jerry. Binanatan kasi ako ng komedya. Madali uminit ang ulo ko kapag nakakainom kaya ayon. Kamuntikan na kaming magkasuntukan. Iniwan ako noon ng financer ko kaya naman ako na lamang mag-isa. Isa pa sa mga ugali ko kapag nakakainom ay yung mahilig sa babae. Gumala ako nun, pero may tangan akong pera. Gabi na, mga pasado 8:00 ata. Napadaan ako sa isang kalye na may mga nakatambay sa gilid. Walang kabahay-bahay dito pero may kamalig. Doon nakatambay ang nakikita ko. Mga babae, 3 sila. Hindi man lamang sumagot sa pagbati ko nun. Kung kaya naman kumabig ako patungo sa kamalig at tumupo nun. Walang ilaw sa kamalig na ito maliban na lamang sa tanglaw sa isang poste sa tabi ng kalsada. Umuusog ako sa isang babae. Hindi gaano klaro ang mukha niya. Kasi nga nakatalikod ito sa liwanag. Maliban na lamang doon sa 2 na nasa tapat ko lang. Napakaseryoso. Ang sabi ko, nais kong magkaroon ng nobya. Kung wala ba sa kanila magpapaligaw sa akin nun. Pero sa kabila ng mga binanggit kong yon, walang kumibo sa mga ito. Hanggang sa tumayo ang isa at naglakad. Tapos sumunod naman ang isa pa doon. Ito na lang katabi kong naiwan. Dinungaw ko yung mukha niya. Nakayuko. Hinawi ko yung buhok kasabay ng pagwiwika ng, "Hi miss, why are you lonely? Could I help in something?" English na balik ko, Sir Seth. Tumingin sa akin ang babaeng ito. Bahagya ako nang naaaninag ang kanyang muka. Maganda.
Ewan ko lang pero maganda sa akin. Hindi kasi ako kagandahang lalaki, Sir Seth. Tumayo itong babae. Tapos sinabing nakainom daw ako. Ihahatid daw niya ako noon kung saan ako nakatira. Aba, may malasakit pa. Para bang ginanahan ako noon. Sabi ko naman bakit hindi. Pero malayo ang sa amin. Taga-Sagay ako. Kasunod na noon ang pagpapakilala ko sa kanya. Nagpakilala din ito sa akin pero bigyan natin siya ng katanyagan. Samantha. Sabi ni Samantha kung ganun pala doon na lamang ako sa kanila magpalipas ng gabi noon. Bukas na lamang daw ako umuwi. Yung mga nakita ko mga babae na kasama niya, mga kapatid niya umano yun. Wala naman daw silang ibang kasama sa bahay. Sila lamang 3 magkakapatid dahil ang nanay nila nasa San Carlos umano. Para bang naimasmasan ako. Pumayag ako noon. Tumindig ng maayos. Kahit parang matutumba pero pilit kong binabalansi ang katawan ko. Sabi niya, sumunod na lamang daw ako sa kanya. Akala ko talaga'y malapit lang. Nasa tingin ko nariyan lang sa unahan. Pero namalayan ko noon na parang ang layo na ata ng nilalakad ko. May madilim at may maliwanag na parte dahil nga may mga kabahayan. Tapos madilim ulit at kakahuyan na. Hanggang sa wala na akong ibang nakikita noon kung hindi malawak na sakahan na may matataas na niyog. Dito, may natatanaw akong maliliit na liwanag. Tila ba galing yun sa mga bahay na may tanglaw na lampara. Nagreklamo ako kako ang layo naman. Pero ayon dito, ihahatid daw ako bukas pagkagising ko. Huwag daw akong mag-alala dahil aalagaan umano ako dun sa kanila. May pahabol pang pasumbingay, Sir Seth. Yun bang pahapyaw na kataga at nagpaparinig ng kahalayan. Basta, masarap na kilabot ang unang naramdaman ko noon. Maya-maya ay huminto na ito. Tapos sabi niya, dumating na daw kami noon. Kako saan? Saan ang bahay nila? Wala naman akong nakikita maliban na lamang sa kadiliman at ang suot nitong babae na dilaw na saya na may halong puti. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkagulat ko. Dahil nasa harapan na pala kami ng bahay. Nagkaroon na lamang kasi noon ng liwanag sa itaas. Ang taas ng habog ng bahay na ito. Lampas tao ang inangat ng sahig sa lupa. Nakadungaw pa sa bintana yung isang babae. Medyo chubby yun pero yummy. Habang yung isa naman ay nasa may beranda. May bit-bit na lampara at nagtatanong pa yun kung bakit umano ako isinama. May itsura din itong babaeng nasa beranda. Pinakilala sa akin ng mga kapatid ni Samantha noon. Belen umano ang pangalan. At yung bunso na nasa bintana, Esther. Sabi pa ng kasama ko, doon umano ako matutulog at aasikasuhin nila. Walang ano-anong nakita ko naman kaagad ang pagngiti ng mga ito na para bang walang problema. Aba, 3 Sir Seth. Jackpot. Pasintabi po at baka may mga batang nakikinig. Medyo mahalay kasi ito. Umakyat ako ng bahay. Malawak ang beranda nila. Tapos itong nakabungad pala si beranda sa may kanan parte. Bangin. Nasa bundok na pala ako noon. Nakikita ko kasi noon ang mga ilaw sa malayo. Nagpahinga muna ako sa beranda. May upuan dito na mahaba. Magkakatapat. Tumabi sa akin si Samantha. Pinahubad ako ng damit noon. Pagkatapos nito, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kako ano to? Sa beranda na magaganap yung ano? Pero ayon sa kanya, napakadungis ko umano. Mga limpyado umano yung mga kapatid niya. Ayaw nila ang may humihiga sa una nila na may amoy. Tinanong pa ako kung anong iniisip ko na kumikinang yung mga mata ko noon. Sinabihan niya ako na sa beranda umano ako matutulog. Hindi sa loob. Gusto kong sumimangot noon pero pinanatili ko ang emosyon ko. Baka kasi isipin na nadismaya ako. Aminado naman ako na alam ng mga ito ang karakas ng isang lalaki.
Sensitibo ang mga babae at hindi na maipagkakaila sa akin ito dahil may ilang nakarelasyon na rin ako. May mga... isa lang pala. Becky yung dalawa, Sir Seth eh. Hinubad ko ang damit pang itaas ko tapos lumapit naman itong si Esther na may bitbit na tela. Hindi ako sigurado noon pero mabaho yun. Ang baho ng tela. Tinanong ko pa kung yun ba yung papasuot sa akin. Parang basahan eh. Pero umiling si Samantha. Hindi daw yun ang isusuot ko. Papahiran lamang umano ang katawan ko. Mabilis na kinuha ni Samantha ang telang yun at basa pala ito. Kumakatas pang tela nun. Mabaho talaga. Bakit ako pinapahiran ito? Akala ko pa naman ay limpyadong pagkatao silang tatlo. Malinis. Ba't amoy kilikili na panis na ang ipinapahid sa akin nun? Walang biro ito. Yun po talaga ang nangyari, Sir Seth. Hindi ko naman magawang makareklamo. Para bang may sapagkasaltik sa ulo itong tatlo. Hanggang sa ilang mga sandali nun. Lumapit si Belen. May batyang dala. Tapos malinis na tubig. May dala din yung malinis na tela. At dito ay napagtanto ko na baka ito na ang susunod na ipapahid. Yun na ngang nangyari. Napapailing na lamang ako. Bakit ako dinumihan tapos nilinisan? Hindi ko maintindihan ang tatlong mga babaeng yon. Siguro tradisyon lang. Nilinis na ako pero para bang naroroon pa rin ang amoy na tila mabantot pa sa bigote ng kambing. Ngumisi si Samantha. Sabi niya biro lang daw yung doon ako sa beranda matutulog. Sa loob umano ng bahay, may isang silid naman doon at doon ako patutulugin noon. Silang tatlo ay doon sa may sala. Medyo nagbalik ang pag-init ng katawan ko. Pinagbihis ako. Malinis din yon tapos pinakain pa ako. Mais na kanin tapos may 2 dilata. Umalis pala noon si Belen. Bumili ng dilata. Tapos nanghingi ito ng kanin sa kakilala nila. Ayon ito kay Samantha. Nakakarating lamang daw nito nang abutan siya ng batya na may tubig na malinis at tela na malinis din. Gaya ng sinabi niya, aasikasuhin daw ako nun. Nabilib ako kasi nga hindi ko man lang narinig na nagdikta si Samantha. Panganay ito pero para bang alam ng mga kapatid niya kung paano trumato ng bisita ng hindi na inuutusan pa. Alam mo yung parang sanay na sanay yung mga ito. Malinis ang silid. Kumikinang ang sahig nilang kawayan. Walang higaan. May apardor lamang doon na gawa sa kawayan at lagayin ito ng mga damit. Ang tabo ni kortina. Nakabungad na sa may pinto yung kusina. May abuhan pero napapansin kong tila hindi ginagamit. Wala man lang kasi akong nakikitang abo. Ultimong kaldero wala. Basta 3 malalaking bato lamang ito na nakapatong sa abuhan. Kumbaga may lupa. Ganun naman ang abuhan ng mga residente sa bukid, di ba? May lupa talaga kahit nasa itaas ito ng bahay. Tapos ang ilalim ay lagayin na ng mga panggatong. Nilatagan ako ng banig ni Samantha. Binigyan ako ng unan ni Esther. Malinis ang unan. Ang bango pa nun na may shampoo. Indikasyon na ginagamit ito ng mga babaeng yon. May mga kumot pero ang ikli. Lampin lamang itong pinagdugtong. Pero hindi ko naman kinakailangan nun. Hindi ako sanay sa kumot. Nakabrip nga lang talaga ako sa bahay kapag natutulog ako sa may silid ko. Kahit malamig pa yan, manhid ako. Maya-maya ay tahimik na. Wala nang nag-uusap. Wari ko ba'y natutulog ng magkakapatid nun? May ilaw sa may abuhan banda. Pinatong doon ng lampara. Pumangon ako para masipat ang mga dalagang ito sa kung paano ba ang postura kapag natutulog nun. Alam niyo na, may balak na talaga ako nun. Ang ibig kong sabihin, may inaasahan ako, di ba? Bakit hindi? Damang-dama ko ang kakaibang mga titig nila. Bagamat may agam-agam ako pero iba talaga kapag pagkalalaki nang umiiral. Pagkasilip ko, walang tao sa sala. Bukas ang pintuan.
Wala ding tao sa may beranda. Napakamot ako ng ulo. Napakalalim na ng gabi nun. Sa palagay ko nga'y nasa alas 11 na o alas 12. Dahil sa pagkabagabag ay nagtungo ako sa beranda. Umaambon. Hindi ko naririnig sa loob ang patak ng ulan kasi nga pawid ang bubungan. Pero, di ba dapat malamig? Pero naiinitan ako nun. Mainit talaga. Mabilis na tumagas ang pawis ko. Maalinsangan. Para bang sobrang kulob ng lugar samantalang nasa mataas na antas ng lupa naman ito. Tinanaw-tanaw ko sa baba. Madilim pero may naaaninag naman ako kahit papano. Walang tao. Wala ding tao sa silong ng silipin ko sa may hagdan. Kako, nasaan na kaya ang mga babaeng ito? Hanggang sa inantay ko naman sa beranda. Napapamura ako kasi nga unti-unting gumagapang ang pagkadismaya sa katawan ko. Yung tipong parang natalo sa sugal. Matagal kasi ako nag-antay sa beranda. Hanggang sa dinalaw na ako ng matinding pagkaantok. Dala na rin ang tama ng alak. Bumibigay na ang diwa ko nun. Kung kaya naman pinili kong pumasok sa may silid. Humiga ako. Hinintay ko saglit at baka dadating sila. Pero wala talaga. Maya-maya ay namatay bigla ang ilaw sa may abuhan. Kasunod noon ang kakaibang tinig na nagpatayo talaga ng mga balahibo ko sa katawan. Animoy biik kung hindi naman kay malaking paniki. Tapos may iba pa. Bukod dun parang kwak-kwak naman. Matinis na paos. Ganon na ganon ang tunog na yon. Malakas din. Sabi ko pa sa sarili ko, galinti na gid ni. Nagid ungo sa lugar ba? Marahan akong gumapang patungo sa may abuhan. May dala akong lighter palagi. Sinindihan ko ang lampara. Noong magkaroon na ito ng ilaw, para bang hihiwalay ang kaluluwa ko sa katawan. May nakapatiwarik sa bintana ng sala. Napakapangit na mukha nito. As in, para talaga siyang paniki sa pormahan. Kinikipat ko pa ang mga mata ko. Tapos tumitig uli doon. Napasimangot ako kasi nga bigla itong nawala. Sa paglingon ko sa beranda ay naroroon si Esther. Nakatayo lamang habang nakatalikod. Para bang tinitingnan niya ang malawak na lugar sa bungad ng bundok na ito. Tinawag ko si Esther noon. Sabi ko, meron kong ano sa bintana. Pero pagkasabi ko noon, hindi niya ako pinansin. Maya-maya pa, muli ko na namang narinig yung nakakapangilabot na tinig. Umalog ang bahay. Pagkatingin ko kay Esther, wala na siya. Hanggang sa muling namatay ang ilaw. At sa mga sandaling ito ay hindi ko na napigilan ng sarili na sumigaw noon. Sabi ko nasaan na sila? Na merong aswang. Sinindihan ko yung lampara. Noong bumalik ang liwanag, dalawa nang nasa bintana. Ang isa ay nakapatiwarik, habang ang isa naman ay nakapatong lang. Pero yung suot niyang damit, nakilala ko. Walang iba, kundi damit ni Samantha. Matanda ang mukha niya. Parang nasa edad 70 na. Tapos itong nakapatiwarik. Hindi pangit yon. Kaya namukhaan ko siya. Si Belen. Nakangisi pa ito at sinabing wag daw akong mag-iingay. Dahil kahit mag-ingay pa ay wala din namang makakarinig maliban na lamang sa kanila. Matapos lang magsalita ay namutawi sa bibig nito ang tinig na wala na. Alam ko na. Alam ko na ang nakatira sa bahay. Mga aswang. Mabilis akong tumakbo papasok ng silid ko.
Lulundag sana ako sa bintana doon pero bigla namang humarang si Esther. Nakapatong lamang ito sa may bintana. Tapos yung mga mata, napakaitim. Ito namang mga buhok parang humaba. Maging ang mga kamay niya ay humaba din. Napasalampak ang katawan ko noon sa may aparador. Pero may humablot sa akin at hinatak ako hanggang sa natumba sa sahig nun. Kumaibabaw itong si Samantha. Kagaya ng nabanggit ko ay hindi na siya dalaga. Gurang ang mukha nito, Sir Seth. Ang sabi nito, ang mga lalaking manyakis umano ay madali lamang akitin at lalong madali lang umanong patayin. Kitang-kita ko ang mga ngipin nitong parabang bulok lahat at ang buga ng hininga, parang singaw ng septic tank. Napakabaho, napakainit ng katawan niya. Hindi ako nakakagalaw dahil napakalakas niya. Pumatong pa sa akin si Esther sa mismong dibdib ko. Nakabilangkad pa ang nilalang na parabang ihihilamos na yung ano niya. Umiyak ako at nagmakaawa. Kakoy wag nila akong patayin. Pero biglang dinakba ang bibig ko. Hindi ako halos makahinga. Itong si Belen ay doon naman sa paanan ko. Sumatotal ay wala na talaga akong kawala. Naglalaro na sa isipan ko ang pamilya ko. Ang dalawa kong kapatid na babae. Ang nanay at tatay ko na laging nagkukonsumisyon sa akin. Napasambit ako sa isipan ko na sana'y patawarin nila ako. Tumino akong bigla, Sir Seth. Nung tila inaalis na ang salawal ko, kasabay ng paghawi ng damit ko, dito ko na naisip na kakainin talaga ako ng mga yon. Lalo na noong naramdaman kong bumao ng kung anong bagay sa sikmura ko. Hindi ko naman makita-kita kasi nga nakaatang sa mukha ko itong si Esther. Napakabaho niya. Tama ang inaasahan ko. Pagtutulungan ako, pero hindi sa pamamaraang naiisip ko noon. Para bang iniinat ng laman ko. Nakakaramdam ako ng sakit. Maya-maya ay biglang tumayo si Esther. Pagtingin ko sa tiyan ko, nakakapit ang kamay ni Samantha sa may tiyan ko at baon na baon ng mga kuko. Pinipwersa niya, parang babaklasin niya ang tadyang ko. Kasabay naman ito ay kinakagat ako ni Belen sa hita. Sobrang sakit talaga. Sumirit ang dugo sa may tiyan ko banda. Malapit nang mapunit ang laman ko nun. Sinusubukan kong pumalag pero bigla na lang tinapakan ni Esther ang leeg ko. Parang luluwa ang mata ko nun sa lakas ng pagkatapak niya. Walang ano-ano, Sir Seth. Isang putok ng barilang narinig ko at nagpulasa na lamang bigla itong mga nilalang. Umungol ako kasi nga biglaan talaga yon. Dito pa nagmula si Samantha sa may dibdib ko banda bago pa lumundag sa bintana. Nakarinig ako ng tinig ng matandang lalaki. Kasunod noon ang boses ni Jerry. Hindi ko alam pero kaboses talaga. Tinatawag ang pangalan ko at sinasabing nasa itaas pa daw ako noon. Nasa itaas ako. Tulungan niyo ako. Narinig kong kumalampag ang hagdanan. Unang bumungad sa akin ay ang isang matandang may kalakihan ng katawan. Hawak-hawak nito ang isang lumang garandnon. Narito yung kaibigan mo, Sus Mariosep. Mabuti at nabutan natin. Nakita ko si Jerry. Inaalalayan niya ako noon. Pero nagreklamo ako noon kasi nga sobrang sakit ng tiyan ko. Sabi nito ay may sugat ako sa tiyan at sa may paa. Malaki umano ang sugat ko sa paa noon. Hindi ko na igagalaw ang ulo ko maliban na lamang sa mga mata ko. Ikaw ba naman yung tapakan ng aswang sa leeg, di ba? Dali-dali nila akong ibinaba ng bahay. Muli akong nakarinig ng pagputok. Sabay wika noong matanda na pangalan na nating Mang Owen na, "Dali-dalian natin. Sumusunod. Kalinti-kalig kang bata ka." Kinakaladkad na ako noon. Wala ang atensyon ko sa mga nangyayari. Bagkos ay naroroon ang simpatya ko sa matinding sakit sa katawan ko noon.
Itong si Jerry nagmumura na. Mabuti daw at sinundan niya ako dahil kung hindi pa, patay na talaga ako noon. Dagdag pa nito ay gigabaan umano ako. Hindi ako nakapagsalita. Basta malayo ang takbuhang yon. Para akong bangkay na ginuguyod. Nahawak sa likod ng kwelyuhan ko si Jerry. Wala pa naman akong salawal. Inalis yun ng nilalang, di ba? E di ang puwetan ko noon ng daming galos. Dumagdag ito sa dinadaing ko sa katawan. Kung saan-saan pa dumadaan at sumasabit na ang balakang ko sa kung ano mga bagay. Hanggang sa makakita na ako ng banaag noon. Kasunod noon ang bubungan ng tilaw. Pinasok ako sa isang bahay noon. May sumalubong naman na isang babaeng matanda. Napapanguros ito at makailang beses din yung nagsambit ng katagang Diyos ko. Asawa ito ni Mang Owen. Mabilis yung kumuha ng banig at nilatag sa may sahig. Maingat akong nilapag doon. Pangalanan natin itong asawa ni Mang Owen na Aling Vicky. Isara mo iho ang pinto sa likod. Ikaw naman Vicky, huwag kang mataranta. Painumin mo ng tubig yan. Nakasunod ang mga aswang hanggang dito. Sa mga sandaling ito ay inasikaso ako ng asawa ni Mang Owen. Hinubaran ako ng damit. Lahat ng tabon ko sa katawan ay inalis. Habang nangyayari naman ito ay walang tigil sa pagmuni-muni ang ginang. Napakarami ko manong sugat. Nilinis niyang sugat ko, Sir Seth. Tapos doon ako napapasigaw sa sugat sa may paa ko. Kinapa ko na ito kung gaano ba kalaki. Parang natapyas ang laman. Mang Owen, ano pong gagawin natin? Naku, nadamay po tuloy kayo. Huwag ka mag-alala, Jerry. Wala akong pinagsisisihan. Ang maigi ay nailigtas natin itong kaibigan mo. Kung hindi ka sumaglit dito sa bahay, dalawa kayo magiging pagkain nila. Vicky, buksan mo ngayong kahon sa ilalim ng katre. May mga ilang bala pa ako dyan. Dali, iabot mo sa akin. Yan ang huling narinig ko at hindi ko na nasubaybayan ang sumunod. Hindi ko na kinaya. Napapapikit na ako noon na para bang hihimatay na. Nagising ako maliwanag. Sa mga oras na yon, wala ako sa may sahig. Nasa isang silid ako at nasa higaan. Ako lang mag-isa. Balot ang katawan ko ng benda, pero hindi man lamang binalik ang brief ko. Tinabunan lang ng maliit na tela. Sinusubukan kong iangat ang ulo ko. Nagagawa ko naman na ito. Malaki pala ang bahay. Mula kasi sa silid na yon ay may malawak akong natatanaw sa pinto pero nasa loob pa rin ng bahay ito. Tinawag ko si Jerry. Ilang mga sandali lang ay bumungod na yon. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari kagabi. Ang sabi naman ng kaibigan ko, puyat yung mag-asawa. Maging ako walang tulog pre. Napaka-agresibo ng mga aswang. Ikaw naman kasi nakakainis ka pero kilala kita kung lasing ka kaya sinundan kita eh. Hindi ako umalis. Kailan ba kita iniwan? Dagdag ni Jerry. Nakita niya umano akong tumambay sa may kamalig. Tapos para akong baliw na tumabi sa babae. Lalapitan niya sana ako noon pero nakita niyang umalis ang dalawa. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Napakabilis daw maglakad ng mga ito na para bang hindi sumasaya ng mga paa sa lupa. Tapos nung makarating sa may unahan, lumundag daw yun sa kakahuyan at naglaho. Doon ay sinakluban siya ng kilabot. Nais niya talagang lumapit sa akin. Pero alam niyang aswang ang mga babae. Baka umano nang lilin lang lamang ang mga ito at kapag lumapit siya, huhulihin pa siyang bigla. Kaya naman pinili niyang manatili na lamang sa isang parte ng lugar. Malapit lang. Poste lang umano ang pagitan. Sumama daw ako sa isang babae. Nagpapasuray-suray at biglang lumitaw naman yung dalawa. Lumundag palabas ng kakahuyan. Nasa may likuran ko na daw ito. Nabahala ng gusto si Jerry noon hanggang sa nagsawalang bahala na siya noon at sumunod na rin ito. Pero noong napapansin niyang sobrang layo na umano ng nilalakad, sumaglit siya sa isang banda at ito na nga yung tugkaran ng bahay nila Mang Owen. Hindi niya umano alam ang gagawin.
Tumambay lamang siya noon. Matagal daw, mga halos 2 oras. Balisang-balisa si Jerry. Hanggang sa nakita na umano siya ni Mang Owen at dahil nga hindi kilala, nagtanong ito sa kung ano ba ang pinunta niya sa lugar. Doon niya sinabi ang kanyang problema na wika pa niya noon nilasing daw ang kanyang kaibigan at sumama sa mga babae. 3 at ang 2 dito ay may isa kung anong abilidad na parang aswang. Hindi umano nakapagsalita kaagad si Mang Owen. Hanggang sa pinapasok siya sa loob ng bahay. Pinainom ng tubig. Sinabi nitong si Mang Owen umano na patay na daw ako noon. Kasi ang sinamahan ko daw, mga aswang. Alam niya kung saan nakatira. Madalas ay nambabagat daw ang mga ito ng mga dayo. Halos lahat ng mga nakatira doon sa lugar na yon, alam ang kung anong meron sa 3 mga babae. Mag-ina daw ang mga yon. Magaling manglinlang. Wala nga lang nakakahuli sa akto na nang babagat. Hanggang doon lang sa reklamo na may nangbagat na aswang, tapos 3 daw ang nakaatang. Hindi naman nagtatalo ng mga kapitbahay, maging sa mga karating na yon. Dayo lang talagang tirada. Pero ang mga tao sa lugar ay naghahanap ng pagkakataon na maaktuhan. Dahil sa oras na mangyari yon, magkakaroon talaga sila ng ebidensya. Nagsawalang bahala si Mang Owen eh. Takot sa aswang pero kinakailangan kang mailigtas. Yun ay kung buhay ka pa. Mabuti buhay ka pa. Pagkakataon na daw ito para kay Mang Owen kasi nga probeba na lang ang kulang para kitilin yung mga yun eh. Kaya nga siya bumili ng baril eh. Dahil para daw ito sa 3 aswang. Kamusta ka? Masakit pa rin yung katawan ko. Gaano ba kalala yung sugat ko sa paa? Nako, malala. Tong kargada mo ngang maliit, kamutikan pang matapyasan eh. Kinagat ka eh. Ginamot ka ng isang albularyo dito kagabi. Tumulong na din yun sa pagtataboy sa mga aswang. Mamaya may roronda. Susugurin yung tahanan ng 3 mga babae. Hindi na ako nagsalita matapos nun. Hanggang sa mga puntong yon, hindi ako makapaniwala sa mga nangyari sa akin. Sadyang totoo pa lang talaga ang aswang. Hindi natugis ang 3 mga babae. Pero huling pagpapakita na ng mga ito noong gabing kamuntikan na ako mamatay. Wala na daw. Baka lumipat na ng ibang lugar. Inaantabayanan pa nila at baka bumalik pero hindi na nagpakitang muli. Ayon sa sabi-sabi, tumawid daw ng Coron, Palawan. May sunod-sunod na panggambala kasi doon matapos lang ang ilang araw na pagtugis sa mga ito sa Escalante. Ako naman, dinalaw ng mga magulang ko at dumiretso sa may ospital. Naalis na ng albularyo ang kung anong lason mula sa kagat ng aswang at marka ko sa katawan noon. Pero may mga sugat na kinakailangang gamutin sa ospital. Pagkatapos noon ay malaki ang pinagbago ko. Mula sa ugali, sa bisyo at kung ano-ano pang kalokohan. Ultimo sa pagbibilyar ay tumigil ako. Ang masasabi ko lang base sa aking karanasan, Sir Seth, ang masamang bisyo at kamanyakan ay walang naidudulot na mabuti. Ito ay magtutulak sa iyo sa isang matinding kapahamakan. Ayos lang kung sasakit dahil sa kapretsyohan pero paano kung katulad ng naranasan ko, di ba? Katulad ng nangyari sa akin nang minsan akong sumunod sa 3 dalaga.